So ito po yung katanungan po ni kapatid na Elmer Kabur. Sana po ay matalakay kabunok ang sinasabi ng INC at mga Muslim na si Kristo daw po ay isang tao lamang. Dahil po dito sa talatang to, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung siya daw po ay Diyos, bakit siya magsasalita ng ganon? Pinabayaan daw po niya ang kanyang sarili? Sana po ay mapansin. Aba, ayan po, Kaburnok, ang tanong niya. Ayan. So, maraming salamat kay kapatid na Elmer Bitonia. Bitonia. Sige, yung talata yung sinasabi niya na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Basahin natin kapatid na Gabriel. Sige po. Dalawang dalawang account. Yung sa Marcos 15:34. At ng oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At sa Mateo 27:46, pakibasa kapatid na Gabriel. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Kung sa English, pakibasa. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Ayan, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? Balikan natin kapatid na Gabriel. Sasagutin muna natin yung una niyang tanong, bakit daw siya magsasalita ng ganun? Pinabayaan daw po niya ang kaniyang sarili. Kung siya yung Diyos, kapatid na Gabriel. Napaka-weird kong tanong, sige, ngayon, bakit po ba nagsalita si Kristo? Unang-una ay he quoted yung nasa awit. Basahin natin, kapatid na Gabriel, 22:1 ng awit. Pakibasa. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? And from the words of my roaring. Ayan. So bakit niya ba sinabi yan? Yung mga salitang ito. Ibababala natin, Sa Biblia din natin kukunin. 14 hanggang 18 ng particular chapter. Pakibasa, kapatid na Gabriel. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth jaws, and thou hast brought me into the dust of death. For dogs have compassed the assembly of the wicked, have enclosed me. They pierced my hands and my feet. I may tell all my bones. They look and stare upon me. They part my garments among them, and cast lots upon my vesture. Ayan. So, ibig sabihin, katuparan po ito ng nasa Biblia, sa Lumang Tipan. Tinupad po ni Kristo sa pagbabanggit nung nasa awit 22:1, kapatid na Gabriel. Yan yung unang sagot. Pangalawang sagot, basahin natin, Isaiah 53:4-5, kapatid na Gabriel. Tunay na kanyang dinala ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ayan, nanatupad naman sa Galatia 3:13, kapatid na Gabriel. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ayan, kaya nga nagsabi si Kristo ng Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ibig sabihin, yung sigaw ng ating Panginoong Kristo, yung isinigaw niya, nasa Biblia din, kapatid na Gabriel. He's quoting from the Old Testament scriptures para maipakita sa lahat na natupad nga kay Kristo yung mga binabanggit na talata. Awit 22:1, 14-18, based sa context, hermeneutics yun, kapatid na Gabriel. Tapos yung nasa Isaiah 53:4 hanggang 5, kung paano nangyari yung pagbitin kay Kristo sa krus sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, kanya tayong tinubos ayon po sa 3:13 ng Galatia. Punta naman natin itong isa pang parte. Kasi sabi niya, bakit daw siya magsasalita? Pinabayaan daw po niya ang kaniyang sarili. So lalabas yung Diyos na tinutukoy, yung persona ni Kristo at ng Ama ay iisa. Hindi po ganun yun. Mali po yun. Parang oneness. Oneness. Hindi po ganun yung aral natin. Patunayan, basahin natin yung ating aral. Pakibasa
Ayan, sige nga, Brother Gabriel, ikaw nang Opo, magbasa. ayan, sa CCC 253, the Trinity is one. We do not confess three gods, but one God in three persons, the consubstantial Trinity. The divine persons do not share the one divinity among themselves, but each of them is God whole and entire. The Father is that which the Son is. The Son that which the Father is, the Father and the Son that which the Holy Spirit is. Example, by nature, one God. Base po diyan, kapatid na Gabriel, Mm-mm. meron pong dalawang terminolohiya, no? Eto na, maganda 'to. Yung Opo. sinasabing person tsaka nature. Nature. Para alam ninyo mga kababayan, yung person at tsaka nature, para po sa Iglesia ni Manalo, iisa lang yun. Kaya nga nila nasabi na, nung sinabi ni Kristo na, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ibig sabihin daw, yung Diyos na tinutukoy, yun ay person, kapatid na Gabriel. Yung Mm-mm. ginagamit is person. Kasi nga, yung Diyos na tinutukoy, si Kristo at yung Ama, lalabas pala, iisa eka. O, yun. So, yun yung pagkakamaling nila. O, parang yung kaibigan din natin, sasabihin ko na, pag sinabing God died, automatic, di naman pwedeng mamamatay ang Diyos, God died. Mali po. Kasi yung God doon na word ay hindi po nature yung tinutukuyan yan, Yes. kundi person. Person. Doon pa lang, pag sinabi mong nature, automatic, laglag na, hindi ka na, magkakamali ka na. Kaya nga mayroong mga tinatawag nating heretical statement. Statement. Ngayon, balikan natin yung sinasabi ng CCC. Sige, pagpatuloy na natin, Brother Gabriel. In words of the Fourth Lateran Council, year 1215, each of the person is that supreme reality, the divine substance, essence, or nature. CCC paragraph 254, the divine persons are really distinct from one another. God is one, but not solitary. Father, Son, Holy Spirit are not simply names designating modalities of the divine being, for they are really distinct from one another. He is not the Father who is the Son, nor the Son he who is the Father, nor is the Holy Spirit he who is the Father or Son. Ayan. They are distinct from one another in their relations of origin. The Father who generates, the Son who is begotten, and the Holy Spirit who proceeds. The divine unity is triune. Dito, kapatid na Gabriel, Opo. sinasabi po ng Iglesia Katolika na yung Diyos Ama, iba, yung Diyos Anak, iba din, yung Diyos Espiritu Santo, iba din. Pero tanong, ilan ba ang Diyos? Di isa lang. Isang nature, kapatid na Gabriel, tatlong Yes. person. Ayun. Yan. Yun yung ng pagkakaiba. Kasi kung tao lang, halimbawa, isang tao, Mm-mm. di yung nature niya at person niya isa. Halimbawa, dalawa yung tao, Brother Mm. Gabriel. Opo. Di dalawang tao, yung nature niya dalawa, yung person dalawa. Pero sa Diyos, iba po, kapatid na Gabriel. Hindi po ganun Yes. yun. So doon po Tama. nagkakatalo. Kasi yung mindset kasi ng INC, Mm-mm. MCGI, pag sinabi mong Diyos at pag sinabi mong tao, automatic person yung tinutukoy. Mali po yun. Yung Diyos at tao, it refers to nature. Pero kapag in-address mo na sa specific entity, o halimbawa, yung pinutukuyan mo na Ama, Diyos yun di ba, Brother Gabriel? So sabihin mo, Yes. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Anong ibig sabihin? Yung anak, si Kristo, kapatid na Gabriel, Opo. siyempre, Diyos niya yung Ama. Ayun. Di ba? Di tinatawag niya yung Ama na Diyos, The Diyos. Brother Gabriel. Yes. Oo. Pero, hindi ibig sabihin na yung anak, si Kristo, hindi din Diyos. Mali. Kasi iisa sila ng nature. Diyos silang tatlo ng Amen. Espiritu Santo. Ito, Brother Gabriel, para Sige mas po. malinaw. Kasi Biblia pa rin yung babalikan natin, kapatid na Gabriel. Sige po. Tanong natin sa Biblia. Basahin natin kung ano ba ang Diyos. Sige Dito po sa Deuteronomio 6:4. Basahin natin ang sinabi diyan. Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ayan, so isang Panginoon. Yung Panginoon na yun, Diyos din. Opo. So, yung Diyos, isa. Ibig sabihin, Yes. there's only one Lord, Brother Gabriel. The Lord, our God, is one Lord. Ngayon, Brother Gabriel, may dalawang contrasting Hebrew words sa salitang one. Ano yung isa? Yakid. Yakid. At yung isa ay ekad, Ekad. kapatid na Gabriel. Yung ekad, compound unity. Yung pag sinabi mong yakid, absolute one. Halimbawa, Brother Gabriel, isang prutas. Di ba? Isang saging. Ibig sabihin, yakid. Nag-iisang saging. Only one banana. Sa Hebrew, yakid. Pero, Brother Gabriel, halimbawa, sasabihin ko,
isang tangkay ng saging. Pero yung kinain mo, pwede kong sabihin, isang saging. Hindi specify yung tangkay, kapatid na Gabriel. Ang Diyos, ayon po sa Deuteronomio 6:4, isang Diyos, isang Panginoon, kapatid na Gabriel. Opo. Kasi yung Panginoon natin ay Diyos din, so isang Panginoon. So automatic, isang Diyos. Ngayon, kapatid na Gabriel, yung Opo. salitang one, doon sa Deuteronomio 6:4, Opo. ano ba yung ginamit na Hebrew word? Yakid ba o ekad? Ekad po yun, kapatid na Gabriel. United one. Ibig sabihin, compound unity. Ika nga, Brother Gabriel. So, ibig sabihin, tama, fit na fit yung doktrina ng Santissima Trinidad. Tatlong persona nasa loob ng iisang Diyos, kapatid na Gabriel. Kaya nga, 3 persons in one God, kapatid na Gabriel. O dyan pa lang, Brother Gabriel, klaro ng tama ang Trinity eh. Mali-mali lang kasi yung intindi nila, kaya Yun lang. ganun. Simple lang naman. Ganito, Brother Gabriel, ano? Bigyan natin ng isang halimbawa. Basahin mo nga yung sa Complete Jewish Bible. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ayun, Echad. Here Israel, Ayan. Adonai our God, Adonai is one. Ayun. So, yung one, ekhad. Hindi yakid, kapatid na Gabriel. Yes. Para mas maintindihan ng ating mga kapatid. Basahin natin yung Genesis sa Kapitulo 2, ang talata ay 24. Basahin natin, kapatid na Gabriel. Ano bang nakalagay? Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayun, so magiging isang laman. Opo. Ano yung isang laman na yun? Ano yung nasa loob nun? Yung lalaki at yung asawa niya. Opo, tama Oo, po. yung asawa niya. So dalawa sila. Mm-mm. So yung isang laman na yon, hindi naman isang persona ang nasa loob. Dalawang persona, kapatid na Gabriel. Ngayon, kung sa English, ano nga yung nakalagay? They shall be one flesh. Ayan, one. Ano ba yung Hebrew word na ginamit sa one? Yakid ba yan? Ayun, ekhad pala. O, di ba? So, ibig sabihin, tama. Yes. Compound unity, kapatid na Yes. Gabriel. Nakalagay sa Biblia, iisang Diyos, tignan mo yung Hebrew word, ekhad. Mapapatunayan mo naman, bawat persona na Diyos yung kada isa eh. Marami namang talata sa Biblia, mapapatunayan mo. Pero ayaw nila doon, Brother Gabriel. Kasi ipapalabas nila, tatlong Diyos daw. Mali, iisang Diyos lang. Yung Ayun. nature, isa lang. Yung person, tatlo. Parang ganito, Brother Gabriel, simple Opo. Halimbawa, ako, engineer. Engineer din yung asawa ko. Tanong, ilang engineer, Brother Gabriel? Dalawang engineer. So, ibig sabihin, isang persona ako, isang engineer, yung kasama ko, isa ding engineer. Sabi ng Biblia, naging isang laman. So, ilang engineer yun? Diba? Sa engineer, magkaisa kaming engineer, naging one flesh na nga kami. Pwede ko bang sabihin na, aking engineer, bakit mo ako pinabayaan? Pwede ba ganun? Pwede. Ganun yun. Pag sinabi mo ngayon, aking engineer. Ano ba yung tinutukoy? Person o nature? Person. Kasi nga engineer nga eh. Yung isang engineer na kasama mo doon sa loob ng iisang laman. Yun, napakaklaro naman yan eh. Bakit matigas ang ulo ng iba? Alam mo, Brother Gabriel, noon, di ako kumbinsido dati sa Trinity eh. Sa totoo lang dati, di ako naniniwala. Nung natutunan ko na ng mas malalim, base sa Biblia at sa tradisyon ng Iglesia Katolika, naku, napakagandang doktrina pala. Eto, Brother Gabriel. Opo. Paano naman yung yakid? Kasi yung yakid na salita, 12 times lang ginamit sa Old Testament. Basahin natin 22:12 ng Genesis. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng adwan sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Ayun. So yung sinasabi, ang iyong bugtong na anak sa Ingles, kapatid na Gabriel. Ang sabi diyan, thine only son from me. Only son. Ilan yun? Di isa lang Isa lang talaga. po. Ayun. Yes. Isa lang talaga yon. Only son eh. Opo. Di ba? Brother Gabriel, tignan natin sa Hebrew. Yung nakalagay, Yehideka. Yung kanyang Brother Gabriel, kasi yung number diyan 3173. Anong Opo. nakalagay? Yakid. Only one, solitary. Yun. Nasa Biblia naman. Yung Diyos ba ay yakid? Only one? Iisa solitary? Hindi Ay, naman hindi po. United one. Di ba?
Bakit ang tigas ng ulo? Yun ang problema. Biblia na po nagsasabi, yung Diyos natin, ekad. Balikan mo yung manuskrito, doon ka tumingin. Kasi yung salitang one sa Hebrew, marami palang variations yun. Naalala mo yung Isaiah 44:24, ipakita natin sa screen, kapatid na Gabriel. Thus saith the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Tanong, Brother Gabriel, ang Diyos Ama ba ang nagladlad lang? Siya lang ba mag-isa talaga? O assignment nyo yan, mga kapatid? Ano? Napakaganda ng ng sagot, Brother Gabriel. Mas lalo nating mapatunayan na tama yung Trinity gamit yung talatang ito. Alam nyo naman, sa Biblia kasi, yung may mga pattern Talagang, ang ganda kasi ng salita ng Diyos, hindi naman siya nagliligaw ng kapwa Yes. So, dapat tamang unawa lang. Yun po yung sagot natin. Pag sinabi ni Kristo, Diyos ko, ano ba yung tinutukoy na Diyos? Di, syempre, yung Diyos Ama yun. O parang ganito, Brother Gabriel. Ako, engineer. Yung asawa ko, engineer. Iisang laman na kami. Pwede ko bang sabihin, engineer ko. Bakit mo ba ako pinabayaan? Pwede, hindi. Pwede yun. Pero iisa na kami. Iisang laman na kami, Brother Gabriel, ayon sa Biblia. Yes. Gano'n yun, mga kapatid. Napakaklaro naman yan Bakit ba magkakamali pa yung iba? Yung Diyos na tinutukoy diyan, hindi yan nature. Kasi sa Trinity kasi, yung nature, isang Diyos. Doon kasi nagkakamali yung iba Yung Yes, tinutukoy dito, opo. person. Parang ganito, Brother Gabriel, ano? Opo. Halimbawa, may kaibigan ako, sasabihin ko, yung taong yun ay talagang palpak. Ito yung salitang tao doon yung taong yun ay talagang palpak. Person ba yun o nature? Person. Person po. Person po. Kasi yung tao, you are already defining kung sino yung tao na yun. Yun po mga kapatid ang explanation. So dapat unawain natin the difference between person and nature. Dahil dyan kung hindi mo lubos na naiintindihan yan, talagang mag-aaway kayo katulad ng ibang CFD dyan. Nag-aaway. May pari na ngang pumagip na, klaro naman talaga pag sinabi mong God died, yung God doon sa phrase na God died, yung God, hindi yun nature yung tinutukoy. Kasi sasabihin ng iba, person yun Kasi yung tinutukoy, specific, yung God na yun, si Kristo. Kristo. Kapatid na Gabriel. Bakit naman gigibayin mo pa yun person pala yun ganun yun. Kasi sasabihin mo naman, paano, mamamatay ba ang Diyos? Hindi naman pwedeng mamatay ang Diyos Nasa unang Timoteo yun gaganon ka pa. Mali yun. Bakit? Yung God nga na tinutukoy po, sa God died na phrase, person po yun. Hindi po yun nature. Yung namatay, nature. So ganun yun mga kapatid. Napaka-palpak talaga ako minsan. Nakakainis lang ako minsan. Ang dali lang ng buhay, pinapahirap nila. Sige, Brother Gabriel.